Good morning guys, Luzon Business Mindanao. Kumusta kayo lahat? Mag-ingat pa rin tayo kasi umuulan pa rin. Malakas pa rin ang buhos sa ulan dito ngayon sa amin. Sa umaga na ito ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo na mga baguhan pa lang na nag-alaga ng manok nagpapalahi kahit hindi baguhan. Kung mapanood nyo ang aking ginawang content video na ito sa umaga na ito ngayon, mayroon talaga kayo dito na makukuha na kunting kaalaman na pangdagdag sa kaalaman din ninyo sa pag-alaga, sa pagpili sa ating ginagamit na materialis na ating ginagastusan, dahil hindi biro ang pagmamanok, magastos din ito. Ito ipapakita ko pala sa inyo ang ginamit kong pang-maintenance sa aking mga alagang manok doon sa kabilang manukan ko o dito sa bahay sa likod, may mga manok din dito. Ito siya inerton. Ito siya ang inerton yan. Sa umaga, ang binibigay kong pagkain, isang takal nito, isang takal sa hapon. Ibig sabihin, sa isa ka manok ko, uubos ng 2 takal sa loob ng isang araw. Ngayon, ito na ang ipapaliwanag ko sa inyo sa pagpili. Ang manok natin na pinapakain ng isang takal, kung mahina na uri sa linya des kamanok o kaya native o kaya sobra kamistisuhin, lugi tayo. Mas advantage, mas kumikita tayo kung ang ating binibigyan ng pagkain isang takal sa umaga, quality na, maayos, mahusay nga linyada, dahil may kamahalan. Pero sa sukat sa pagkain, parihas lang, tag isang takal lang sa umaga, isang takal lang sa hapon. Yan ang nakaganda sa tinatawag og quality Texas, nga yan ang pipiliin natin gagastusan, dahil kumikita tayo kahit papaano, kahit konti man lang. Kung ang ating binibigyan sa pagkain tulad nito inerton, ang ginamit kong pangkinilan sa ating alagang manok, ang binibigyan natin ng isang takal kung native ug mistisuhin, dahil mahal ito ang feeds na ito, lugi na tayo niyan. Kasi alam nyo ba, sa loob ng 6 na buwan na pagbigay mo ng pagkain na pang-maintenance sa iyong alaga ng manok, kung native yan o kaya mahina ang uri sa klase sa pagka-quality, mababa ang presyo. Kapag ang binibigyan mo nito sa umagag sa hapon na pagkain, quality na, maganda ang performance, kumikita ka dahil may kamahalan. Halimbawa, pagdating ng 6 months, ang binibigyan mo na mahina na uri sa linya de sa kamanok, pagdating ng 6 months, pinakamataas na yan, mabili, 1K lang. Pero kung ang quality, pagdating ng 6 na buwan, kung binibigyan mo nito nga pagkain, parehas lang yan ang sukat sa pagkain sa mahinang klase nga linyada sa manok ug sa magandang klase na linyada, kumikita ka. Kasi maibinta mo ngayon sa loob ng 6 months na pagbigay mo ng pagkain, maibinta mo ngayon ang quality ng pinakababa niyan to 5, magkano diferensya? 1.5. Sa 6 na buwan sa hindi magandang uri sa klase sa linya sa manok, halimbawa native o kaya mistisuing masyado, bibili lang ng 1K, di lugi tayo. Ikumpara sa pinili natin na Texas quality na maayos na nalinyada, pinakababa 2.5 sa 6 na buwan, 1.5 ang diferensya. Iyan ang ipapaliwanag ko sa inyo na nagpapalahi ng manok. Kasi sabihin kasi nila, madalas nating marinig, yung ibang magmamano kasi sasabi, kung pang personal lang na panggamit, pang laro o kaya pang ulam, okay lang yung sinasabi nga walang quality, walang o imported, parehas lang yan na manok, natural parehas lang na manok, na parehas may buhay, parehas kumakain, parehas lang ang binibigay na pagkain natin, tag isang taka lang din yan sa umaga o sa hapon, parehas lang naman ang sukat. Pero ang pinaka-advantage, kung quality ang minamanok, maayos na linyada, malaki ang diferensya. Ulitin ko, pagdating ng 6 na buwan, ang quality mabili na ng 2.5 pinakababa.
Pero ang mahinang klase na linya sa kamanok, kung mamanukin mo, pinakataas na yung 1K. Kabisado ko yan dahil magmanok ako. Mula bata pa, ito na ang kahiligan ko, ang pag-alagag manok. Yan totoo. Kaya itong ginawa kong content video, tinuturo ko sa inyo, ibinahagi ko sa inyo mga baguhan pa lang ang aking kaalaman sa pag-obserbasyon ko sa pagpapalahi ko ng manok, kasi pinagdaanan ko yan. Sa ngayon na sinunod ko na ang tamang proseso, sinabayan ko na ang mataas na bilihin ng pagkain sa ating mga manok na mga alaga, sinabayan ko na rin sa mga uri sa linyada na mataas na rin ang presyuhan pag magbibinta tayo. Sabayan natin ang kamahalan sa bilihin. Kailangan sabayan din natin ang ating pagpili sa mga materialis na gagamitin natin na may kamahalan din kapag mag-out magbinta tayo, parang hindi tayo lugi. Kasi malulugi ka dito kapag ang mamanukin mo parehas lang na kumakain ng isang takal sa umaga, tapos mababa naman ang presyo pag gustuhin mo nang ibinta siya. Doon na tayo sa manok nga parehas lang naman ang kinakain, yan ang sukat, isang takal lang din sa umaga sa hapon, pero pag ibibinta natin may presyo, may kamahalan, parang kumikita tayo dito sa pag-alaga nating manok. Yan ang pinaka-importante. Huwag kayong magpaniwala ng kwento-kwento na parehas lang ng manok yan, parehas lang na may buhay, walang imported, walang quality. Nirespeto ko yan, sarili ang opinion. Kung gagamitin ang manok niya ng sarili lang niyang pang-interest, gamitin niyang panglaro, pang-personal, o kaya pang-ulam, okay yun. Pero kung sasabihin natin, gawin nating hanap buhay, konting pagkakita ng ating manok, mali yun, lugi tayo doon na paniniwala na yun. Sana mayroon kayong konting mapulot o matutunang mga baguhan pa lang ng papalahig manok, na kung gustuhin nyo nga hindi kayo lugi sa pagmamanok, walang mawala sa inyo kung susundan nyo ang aking mga sinasabi dito sa aking content video. Doon na tayo sa manok na may presyo, may kamahalan kung ibibinta natin. Kasi parehas lang ang sukat ng isang takal. Ang laki ng diferensya kung ibibinta na natin. Huwag na tayong mag-alaga sa mababang uri sa linya sa kamanok kung ang ating interest na gawin natin kunting business, pagkakitaan ang ating manok, pag-alaga natin, kailangan gumagastos tayo pang araw-araw kasi binibili itong inerton na pang maintenance. Kailangan din mababawi din natin, o kaya kumikita man lang tayo kahit kunti man lang, kaysa malulugi. Na doon tayo nalulugi kapag ang ating ginagamit na materialis, pinapalahing manok, yung sinasabi lang na sobra lang, kamistisuhin, o kaya native. Kasi ang native at saka ang quality na manok pares lang sukat ang kinakain. Totoo lang. Tag isang takal lang din sa umaga, isang takal lang sa hapon, nagkadepende sa inyo. Yung iba nga, yung mga unang magmanok, dakutin lang. Ganyan lang, dakot-dakot lang sila. Pero hindi na ngayon din uso yan, kasi tag isang dakot ganon, ang manok naman din, sobra-sobra naman. Minsan hindi na naubos. Yan ang dahilan na napapanis lang. Makakain ng manok natin ng panis-panis na dahil sa dakot-dakot lang na pagkain, hindi sukat na tama lang na sukat sa kakainin nila sa umaga o sa hapon. Napapanis, makakain ang ating mga manok ng panis-panis na, nagsimula din na magkaroong problema, hindi pa sila matutunawan kung minsan. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana mayroon kayong konting mapulot o matutunang mga baguhan pa lang dito sa aking mga content video na ginagawa. Para sa inyo ito, walang mawala sa inyo kung panoorin nyo palagi, subaybayan nyo ang aking konting kaalaman tungkol sa aking content video sa pag-alaga ng manok. Parang hindi tayo lugi sa pagmamanok, kumikita tayo kahit konti man lang. Yan lang, thank you ulit, bye bye.